parte ka na po na. Oo, sabi nga ni kaya na ligpis sa dalagan ka na politika. Convinsan kaya baga pare-pare-ripay o sarong pamilya yung naglalaban. Kung na importante dyan, kung ano ang gigibunin na sa sarong lugar, ang serbisyo. Ano kay Congressman Salcorto, no? Iyan ang maray na serbisyo. Magkatao, magka-Diyos, sincero, as in, mayong kabulastugan, mayong korupsyon, mayong irregularidad, mayong tuyaw, as in, mayong kasusupgan, na itinaw sa ring kunada area. O yan ang dapat, araw kayo ng mga kandidato. Pwedeng maging lodi, fit malupa. Pwedeng maging idolo, as in man maging modelo. Sa pagpamilya sa Mag-Aragong, modelo. Kaya nga ni Sinda, annually, nagpapadrino kan inapod na traditional ng segunda dia dyan sa may party ka na ba, mga Mr. and Mrs. Paingurag. Interong banwaan, kada barangay pa lang dyan, ibang organisasyon ka na Mr. and Mrs. Ini mga merit seat na yun. Nagsusubra pa nga nita sa barangay. Dahil karon na nga, Joey, kay Dr. Manol Oksiano Luzon, kandidatong pagka-municipal kagawad dyan sa Banuan ka na Bahaw. Nabuha. Bagong Bahaw, nabuha. Oo. Nabuha. So, naarukan kaisipan ni Dr. Manol Luzon na itong mataw ni na bulong, tapos kung mapabulong na sa doktor, itong pasyente, tawanan mo na na bulong na pangenot, dahil nag-effort para biyahe kung sain pa. Tapos kaya, bulong mo na muna kang doktor. Magayon na programa yan, pwedeng gipuhon daw sa ibang lugar, digdi sa ring kunada area. Taigwaman mga hospital, community hospital, kundi mayong manbulong na ang ambulansya, kung minsan mayong gasolina, tapos mayong pang doktor. Kaya yan na nasaro sa dapat na maray na gibuhon na sarong alkalde, tapos kawanin na bastante gulong, kawanin doktor, kawanin na ambulansya na steady dyan sa sarong community hospital. Dinihan na... dyan nga ni sa Nabuha. Hello mga nilip, dyan sa may partiman kang Nabula. Tinawanan na ni Congressman Salcorto ng ambulansya ang Nabula. Hindi man katarantaduan kanibaman dyan na opisyal. Dahil man na ipigdo turn over sa presenting alkalde, sa presenting administrasyon. Tapig para tago gayon. Dahil may kaura ganyan, imbis na magdala ganyan na ambulansya ng impig para kubungan, dahil ako nagagamit. Hanggang sa nagkagawa palagod din na asuntong nangyari. Yan na difficile man dyan sa Banuan kat Bula. Sa tinawad man kutang ambulansya, kundi Marca Saray. Marca Saray. Tinawa na ng ambulansya, tinatsakan pa. Ang tinawa man kaya ngayon ang ambulansya ni Congressman, surplus. Kung tawa pa surplus ko, iniingatan yan. Saka kung mamantinir ang maintenance ka ng ambulansya, pirming madalagan yan. Yan, pagkarayon ng makina, kumbaga may diferensya. Tapos, ibalik duman sa, alipawa dyan sa Rural Health Unit ka na Banuanin Bula. Ikaw dyan sa kunyan sa munisipyo ka na Banuanin Bula, di pagprasarayon. Yan. Paano man nadideprive man ang pangangaipo kan mga nag-emergency ang mga pasyente dyan sa may partikan Bula. Maranganing si Mayor Miguel Ibasco, igwaman ko na ng natipo na 3.2 million pesos para makapag-purchase din bagong ambulansya dyan sa Bula. Kinuntraman kan nga mga yaon sa lado kan na mayoriya kan sanggunian bayan. Ano ang gusto kan na mga ilihidong opisyal mga dyan sa may partikan na Bula? Nawurgaan na lado kan oposisyon. O porque nasa numero, mayoriyang nasa lado kan oposisyon ng membros kan sanggunian bayan. Kinuntra, tando na madaling siya. Ining si Mayor Miguel Basco, na yung nagkatarantaduhan niya.
Samantalang si Mayor Ibasco, dahil naman niya nag-iisip na magdilim siya. Mayamalo naman rin eh. AAA contractor rin eh. Iyo pa nga ang nagagastusan sa pag-abunar. Kan mga project yan. Kundi nagiging anti-progress, nagiging anti-development, ini man na mayoriya nga membro dyan na nasa lado ka ng posisyon sa may particle na Bula Camarines. Mayroon katarantaduhan niya. Magaling. Iba niya itong mga member kan Sangguniang Bayan dyan sa Bula sa kawalang hiyaan. Dahil kaipuan kan mga emergency yung pangangaipo ka na mamanduan dyan. Nauro na itong dadaron sa hospital. Kung ang emergency nga between life and death. Dahil madara-dara, kung medyo ta pinuntar ninda, ang pag-purchase ng bagong ambulansya ni Mayor Migay Ibasco. Ngunit babasulon nila si Mayor Ibasco, sindan dapat basulon. Ready ang pangbakal, kinuntar ninda sa pagpasar ng sarong resolution authorizing the municipal local chief executive to purchase a brand new ambulance. Go ahead, partner Philip. Maka ang gusto mong gaya dyan na karoon ng Joey, sa manuwan ka na pula, hindi mga parakontra dyan. Sa pagbakal din na ambulansya ka na lokal na gobyerno kan manuwan din pula, tawan din tigsararong ambulansya. Katarantaduhan baka kaya nga na ang kinakaisipan. Ini man na vice mayor dyan, na dahil man na gilto, asin na daog-daog man kanibang mga yaon salado kan na sanggunian na member. Saro man yung dapat na pukawan, tagarutos magman sa iyang posisyon. Kaya na malaban da dyan na Vice Mayor, ining si Vice Mayor Bendicena, asin man ining nagdadalaga na Engineer Totoy Malanyaon, sa rumaning dainggil to, pigpaparapudan man ikan medya na magtaram, kung ano man ang sa iyang sa iyang mga advocacy asinan, sa iyang mga plataforma di gobyerno. Pirmi man yung patidudulag, sa media, paano man maaraman ang sa iya mga plataforma di gobyerno. Although si Mayor Bendicena kadakol issue na pinag-aatubang pero sinimbag niya itong kan nakaaging mga taon pa nga na paluwasan na pala nining warrant of arrest for medyo kan na kaso na ipinagkaso sa iya kan administrasyon kan wala for medyo kan dahil niya na ibalik na ambulansya ang itinaw ni Congressman Sal Portuno. O sinimbag yan ni Mayor Bendicena. And kandidato mo niyan sa kargong Vice Mayor dyan sa Bula. Pero ini man na Totoy Malanyaon man na ini, na dapat magtaraman niyo sa radyo, pigpaparapudan kan media, pero mining ilag, kung bagong yaon siya sa bukid, may bisita dahil siya, may kaulay siya. Anong klaseng kandidato man eh? Paano tamaraman sa iya man advocacy? Paano tamaraman sa iyang kwalifikasyon? Paano tamaraman sa iyang mga plataforma ni gobyerno yan sa may partikan na Bula? Paano niya ibuboto? Kung sa pagtarampalangani sa radyo, masusopgo na. Paano ka pa makapag-preside man? Kung mo magiging presiding officer ko ni Kaman na swertehon. Pambihira niya ako ng kandidatong ini. Ako dahil man akong sinusurog dyan sa duwang nagkakandidato nga Vice Mayor sa partikan na Bula. Kung gusto talaga magkaigwanin transparent, maaraman kan publiko ano ang plano kan siring kaning mga kandidato. Ano, lipyaon ka pa? Putol lang sa imong linya, balikan tatya na report ni Karundang Philip Parasina. Report! Balik na ngunyan mga tugang sa tuyang programang Bicol Connection. Si Joey Habanalin sa programa Bicol Connection. Mga tugang, balik kita sa Bicol Connection. Pigiling-hiling ta po kaya sa sarong nag-aspirar man. Lalo na kung medya na nga na nagdudulok na ma-interview sa Indo, magpa-interview ka mo. Bako magparapasiro-siro pa ka mo. Takong tutuson, ka mo nga nang dapat na magdulog sa mga taga-media. Nangarig maidisiminaran sa Indong mga plataforma ni gobyerno. Kundi sa siling kaning simple lang aning request na magtaram ka mo sa radyo dahil nindo kaya, how much more pa naan sa Indong posisyon na piga-applyan, presiding officer. Mabunga nga ka mo dyan, mataram ka mo.
takon na maluya-luya kang mga presiding officer, di ba? Motitiyong ka kan sa imong mga mauurag na mga makakaiba na mga sanggunian na bayan na members. Ang dapat sa sarong nag-a-apply na posisyon for vice mayor or presiding officer, dapat maurag ka magplatika. Ara mo ang magiging inapod na parliamentary form of government or parliamentary procedures rather. Ano? Saka dapat tataw ka magdisiplina kan mga miyembro. Tati ba gapuong ka ning mikropono kana sa imong sanggunian na kagawan. Kung kang presiding officer, dahil ka tataw magtaram. Kung garo na saudan ang dalagan ka na sa sarong session regular, di ba gagarapuan suruntukan ang mangyari ka dapat sa sarong presiding officer, maurag. Asin may dunong, asin may abilidad kung paano ang i-preside din sa session regular, maging sa committee. Kaya dapat kita mga tugang, di kita magparatubod man kang kauragan, kaya ni man na mga pangapudan, kanibang mga darakulang opisyal kan sa tuya man na gobyerno, na magburuto da, ubos kun ubos, katarantaduhan ba ka? Nadideprive, na kukontra ang satong diretso sa pagpili nin kandidato na karapat dapat kwalipikado, may kakayahan, asin na iyon na karapat dapat sa posisyon na ina-applyan. Kaya ni man ibang mga langkaw na opisyal kang gobyerno, ang mga pangapudan man, ubos kun ubos magbaboto. Katarantaduhan po baga. Porque may karibay. Pirang karibay, kung bago man sa katapat para sa tulong taon, ano man tayo pabakal taan sa tuyang boto. Kung may magtaong kwarta, ibulsa. Pero ang boto sa balota. Pero pilion ta por Diyos iporsanto, mga botante. Itong karapat dapat na maserbi po sa satuya. Itong may kwalifikasyon man lamang. Itong day malabot ni na tukawan sa sanggunian. Iniman ngayang pigbuto ta, pag nagmiron ka, sige sa naman bag mo yung tukaw. Man lamang yung nagiginibong magbusis. Dahil man nagkabusis na dahil man nga tatao mag-isabayan sa deliberasyon. Ano man ang ingangaw-ngaw, kundi aram ang inaplayan na trabaho, lalo na sa paggamanin mga leyes. Na sa pagtaram pa lang nga sa radyo, dahil na papagbigyan, o dahil kayang i-grant ang request, kan simpleng request, kan media. Na garunaluas, utang na buot pa kang medyang in-interviewan sa rong politiko, sa katarantaduhan po baga yan. Sa kalukuhan baga, sa kawalang hiyaan bagang sistema yan. Sa bugok bagang sistema yan. Na dapat kita na nasa lado kang media, iyong an nadulukon kang mga politiko para masinda tawanan ng pagkakataon sa ere na mga pangapudan, makapagkaigwa ng apelasyon, makahagad tabang sa senda mga konsekwente sa botante. Bako na pag inapudan mo ang nasa siring kaning kandidato, pero dakulaon pang utang na buot mo, i-interview mo siya. Sa katarantaduhan bagang Marian na araw kaya, ano po? Kaya kung minsan nasusuya man, sa politiko, na grabe ang pasiro-siro. Kunyit nga niya po, magparapasiro-siro. Para sa sakuya lang po ninyo. Nadidimonyo kaya kita ka na siring kaning kandidato na magpaparapasiro-siro pa. Kunyit nga niya po. Pangit na marisasarong kandidato. Dapat na maging humilde. Maging tatao kang mag-adal kan tuyo kan sa imong kapwa. Ano? Dahil ka magparailag. Kung manaw ka sa politika, you are magiging accountable to the public. Gabos na mo kung ika naglaog sa batalya ng politika, sa ngaran ng politika, dapat i-redeem sa diri mo. Bago pong maging sensitive ka, maging onion skin ka. Pag naglaog ka sa politika, you are accountable by the people. And you should be up as a model. And you should be up as a professional man. But although you belongs from the high level,
kung ikaw man hali o gikan sa high level na sitwasyon kan sa imong pagkatao, but it is always and must be always up as low profile. Iyan ba maorag sa politika? Araw ko nga nindo dyan sa may partika na buwang ngani, si Mayor Persimbula. Kaya napigindorso ka na Iglesia ni Cristo sa tiwala itinao. Ang karibay kayan, iyo man po ang tiwala na maserbi sa may partika na buwa. Nin sincero, makatao, makadiyos, na maiangat, maiktangtad ang ekonomiya. Ang grado, kan pagbuhay, kan mga namanwaan dyan sa nabuwa, iaangat niya. Yan po ang pangako man ni Mayor Persimbulan sa tiwala na ipinagtao kan Iglesia ni Cristo. Tadakula pong bagay. Sa sarong kandidatong i-endorse ka, kang kapatiran kan Iglesia ni Cristo. Maging si Governor Vix Villaferte, in-endorse man kan Iglesia ni Cristo. Kaya dakulang pasasalamat po kan mga kandidatong. Kundi balikan ta. Ini man ang kandidatong sarong gobernador, kan Camarinesor, pigihin na nakitan kan sa iyang intimi amigo dyan sa Kamara Baha sa Congress. Aros ka nagtaram si Congressman Sal Portono sa mga supporters and leaders kay ni dyan sa may partiman kan Barangay La Purisima na buwa Camarinesor. Haros magturo ang luwa sa grabing hinanakit. Nakatarampati na dai ipagbuto ang siring kaning kandidatong sinunoy. Ninulita itong project po minda na Mayor Simbula na bypass road sa Nabua mapipinjinti, matitengga ang project para sa bypass road na yun na pinunana. Talaga na po yan ang initial na pundo. Pig-islas man kaning diputado man na ining sinunoy. Pag pasar ka na, pagaman ka na ano pong annual budget, national annual budget, pig-islas. Ang katarantaduhan pati, bako lang pong pig-islas ang pundo para sa Nabua Bypass Road, kundi maging ang circumferential road kan tourism road from Balatan going to Pasakaw and the part of Albay. Pigkat pa po, pig-islas pa. Kaining magaling sa kahiyan na ginawa ni Nonoy. So nagkakahirap po, ang sabi ni Nonoy sa mga plataforma niya, sa mga mensahe niya, gusto niyang tabangan kasi pagbabago ang itao sa mga taga-Camarines mo. Particular sa parting ini kan rin. Anong klaseng tawang? Nalidi pa na nga sa pagaman ng National Annual Budget, tigislas na tulos po ang pondo additional man or budget man na nakatagama para po digdi po sa Nabua Bypass Road. Naan masisirbihan po kani ang interong ringkunada, especially ang Nabuatan. Masusolusyonan ang grabing pagkagurumukan bulos kan trapiko, especially kung may okasyon diyan sa sinto kang Nabua. Ito mga private man or darakulang bihikulo magagamit ining bypass road ng ini going to Nabua na ini ay going to Albay and Naga vice versa. As in pwede pa pong resolveran ang pagiging basin area kanabua. Ninulitan pwedeng maging design kani kan mga eksperto manasin mga maurag na mga engineer gikan sa Department of Public Works and Highways malagana na ning designing box culvert na diyan na mabulos ang mga tubig uran hali sa mga makusog na bagonas kang uran o may kaypanan man na bagyo ta ang ringkunada one of the basin area iyan banwaan kanabua. So mga tubig gali sa mga irrigation canal sa danaw kan na buhi, bato, bula, diyan po nadalagan sa Nabua, natitipon. Kaya po nga ni, pag may bagyo, makusugang uran, ang banwaan po kang Nabua, not na minataas ang tubig baha. So sa siring kaning magayon na project ni Congressman Sal Portono and ni Mayor Simbula, mariresolveran po ang pagkagurumukan bulos kan trapiko. Kaya grabing katarantaduhan, grabing pag-api ang namatian ni Congressman Sal Portono sa ginibong inikan sa iyang intimi amigo na si Congressman Nonoy. Sa pag-islas kan pundo para puputan na
digdiman sa parting inikan na Naboa Bypass Road. Haros nagtuturo ang luwa ni Congressman Sal Fortuno na naitaram niya pating kaibutuan ang siring kaning nagkakandidato sa langkaw na posisyon adig di po sa may party kan Camarines Sur. Grabe. Maging sa may party man kan na tourism road project. Taram po nindo ang programa ni Congressman Sal kay bana ng mga mayors kan Rinconada sa lindong kan na Timbuan Camsur na ipapalagos ni Teacher Dio Sal Fortuno as ni Governor Mix Villaferte ang Camarines Sur Road Network na masulumpay na po ini sa mga municipality, masulumpay na and going sa Albay, lusot-lusot na ining pasiring sa may partikan na Metro Manila na marlusot-lusot na niya na may mga alternative roads or bypass road na pigahaman para po mataaning pagkakataon man na itong mga yaon sa mga bukid ng mga lugar maging pasin lamang sa sendang mobilization. Duman man sa mga nagdadali, may mga alternative roads kita, may mga diversion roads, may mga tinampo kitang surkatan na dahil na kita maabala pa sa mga gumukan na trapiko. Kung ko narog kayo niyo, sabi niya gusto niya ninunoy matabangan ang mga taga-Camarines Sur, magkagaling pagbaba ko. As in na gusto niya ng tabangan ang taga-Rinconada. Anong klaseng tapang ang itinao mo? Kulugbo! Ang itinao mo sa may parting inikan na Rinconada, particularmente sa may partikan na and as in partikan na Balatan. Don't you know, Mr. Nonoy, na ang Rinconada dinadayo naman nin mga turista. Nagiging tourist destination ang partikan na Balatan, ang partikan Buhi. Dahil pinakaray ni Congressman Sal Fortuno ang mga national and secondary road. Ang mga main road, pinakaray na kabali na po ang mga partipak ang mga farm to market road. And ang tourism road. Nagkakaigwa ng mas mapakaray ang tourism road network na rigdi sa may partikan Rinconada. Dahil dinadayo na kita po. Ang Balatan Naboa Road pinakaray. Sa leadership, sa administrasyon ni Congressman Sal Fortuno, dinadayo na ng mga turista. Nagdadakul ang mga resort, beach resort po dyan. Ngunyan, itong tourism circumferential road and road network from Balatan, Naboa, Balatan, going to Pasacao, nilintian ang pang inislas ang pundo para dyan ni Nonoy. Pambihira ka. Anong klaseng tabang ang ipinapangako mong kulog buot? Maginan sa imong intimi amigo, haros sa marunot ang puso sa grabing minanakit sa imo ni Congressman Sal Fortuno. Nagbot-bot ng kongresista kung saan nakatarampati na dahil kaibuto sa maabot na mayo tracing perlian digdi sa parting ini kan Rinconada. Ambiya. Si Joey Habanalin sa programa Bicol Connection. Pagkatugang mabalik po kami ni Sir Tony Aguilar sa moyang padangat na chief technician pagkatapos ni nagkakapira ang hanap buhay. Imelda Papin, dating vice-gobernador, mabirtada para ipadagos ang progresong napunan. Imelda Papin, ipapadagos ang pagsuporta sa mga programa ni Governor Mix Villaferte. Imelda Papin, ipapadagos ang pagtabang sa mga nakabanwaan. Imelda Papin, ipapadagos ang honestong pagservisyo publiko. Imelda Papin, ipapadagos ang pagiging orgulyo ng mga Pilipino at ang orgulyo ng mga Bicolano. Imelda Papin, hinanay pagka-vice-gobernador. Imelda Papin, mayo ng iba, ikaman kinaray. Money and Sons Trading and Industries Incorporated at Highway 1 San Roque, Irigas City, dealer of hardware,
painting, electrical, and plumbing materials. Visit your Annex store near bus terminal, San Roque, Ilica City, dealer of all kinds of Euro tiles, Mariwaza, Tanzel, and Manila ceramic tiles, Euro tiles, wood parquet, concrete pavers, China granite tiles, and slabs, water closets, lavatories, bathtubs, plumbing accessories, kitchen organizers, water heaters, PVC bathroom doors, wooden and tile doors, molded doors, kitchen cabinet doors, glass box, ceramic balusters, marble balusters, baseboards, and all kinds of electrical products. You can also visit their doors and chandeliers showroom at the Brookside, San Roque, Ilica City, Muro and Sons Trading and Industries Incorporated. For particulars, please visit or call 299-2547 or 299-5726. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, wholesaler and retailer. Muro and Sons Trading and Industries Incorporated, where your future belongs. Ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas ay nakikiisa sa pagdiriwang ng Buwan ng Panitikan ng Pilipinas 2019 na may temang Buklugan Panitikan kasama ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mahasig, Komisyon sa Wikang Filipino, Pambansang Lupon sa pagpapaunlad ng aklat at iba pang institusyon. Pagpugayan natin ang ating panitikang marangal, malikhain at mapagbago. Likas sa ating mga Pilipino ang mangarap at manalangin. Walang makapagpipigil dito, bayaran man tayo. Ganyan din sana tayo sa pagboto, pagkat kung tutuusin, ang bawat boto ay pangarap na bumuti ang buhay. Ang bawat boto ay dalangin na sana'y magkaroon tayo ng mga lider na tapat, may kakayahan at may kahihiyan. Di ba't sila ang tutularan ng ating mga anak? Paghandaan natin ang darating na eleksyon, mag-volunteer sa PPCRV para sa malinis, maayos at mapayapang halalan. Ito'y serbisyo sa bayan, walang kabayaran. Sa PPCRV, ang bawat boto ay pangarap. A public service message from PTCRV and this station. Kailangan ko ang magaling na tao sa Senado. Si Francis Tolentino, si Tol, mabait. Alias Tolentino sa Senado. Pakiusap ko. Number 60 sa balota, Tolentino, Senador. Francis Tolentino, ay dito ng ating advocates. Pwede mo o ka, amin mo. Mamiyam, ibareta sa betra. Teacher na, manana umanta. Titisa, siyudad miniliga. Bagay na, maging kagawat na. Mamiyam, ibareta sa betra. Sincerong pagserbihan kita. Humilde, mapuot na maestra. Kay buwan siya sa iriga. Sa mabot eleksyon sa Mayo, iboto Teacher Miam Ibarreta Saavedra para kagawad ng siyudad ng Iliga. Miam Ibarreta Saavedra, numero 17 sa balota. Mamiyang Ibarreta Saavedra, may tunod na sin-eksperyensya. Tumaranta ini Grupisora, Kandinet, Alineo Dinaga. Sa Mayo, dahil paglihawan. Sa Petra, sa tuyang mutuan. Itukaw, kasasanggulian. Sa Petra, tawang tanindala. Ini po si Teacher Joe Fortuno. Nagpapasalamat sa Indo na sa halipot sa ng panahon, naging mainit asindayagay ang sa Indong pag-ako sa sakuya. Ini nagtao sa kuya, ning dakulang kaugmahan. Kaya inimampo ang sakuyang pangako. Ang marhay asin tutuong King James! ipapadagos ko, ipapaurog ko para sa linggunadang mas progresibo, mas asensado. Iboto Joe
Sal Fortuno para representante kan 5th District. Number 3 sa balota. Uy, si London yun ah. Tara, lapitan natin. Yun ay mananalo. Siya muling magbabalik para sa sanggunian upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. Ang kaunlaran at asam ng pagbabago, mangyayari yun sa atin. Maniwala ka sa akin ha. Paulit-ulit ang bulong ng mga tao. Sila ay sigurado, tiyak na ang panalo. Si Todot ang may puso, si Todot ang maiisip. Maayos na gobyerno ay tiyak na mauuha. Aasahan talaga, umula no umaraw. Tayo'y paglalaban niya. Oo, ako, ikaw, buong nagpasumama na. At tulungan natin siya kapit kamay sabay-sabay ang lahat. Ay kailangan magkaisa siya matapat. Pagmamahal sa atin ibubuhos. Marami siya korektong matatapos. Servisyo niya sa bayan kaya mati mauubos. Matiwala ng kaibigan tayo makakaraos. Hangad niya na baguhin ng bayan mo. Muli nating ibalik si Dondon sa konseho. Kaya sa mayo na darating siya'y para kagawad natin. Huwag niyong kalilimutan, si Dondon ay iboto na. Si Dondon ay iboto na. Si Dondon ay panalo ka. Si Dondon ay iboto na. Mga kababayan, atin pong ihalal Orlando Dondon Palmes Pentecostes para konsehal sa bayan ng Nabwa. Tapat na lingkod bayan, idol ng kabataan. Orlando Dondon Palmes Pentecostes, numero 11 sa balota. Balik kita mga tugang sa tuya pong programang Bicol Connection. Good morning sa mga Facebook Live viewers ta kay Barkadang Rapi kong Bitindi. Kagawad, thank you so much for watching. Yaon man nag-watching si Manay Impay Villareba. Kana siyudad kan Iriga. Sabi ni Vice Mayor Buboy Villanueva Jr., still alive and still kicking siya. Sa nagluwas po kayo mga barita na dahil sinailing sa mga inot na aldaw kang karampanyahan, nagluwas si barita na may mati, may hilang, ano. Kaya nga dahil na-kampanya. Pero sabi niya, makusog siya. Pero magpirisan sa naman sindan ni Bukal Rex Oliva, nag-aspirar na Vice Mayor, kan siyudad kan Iriga. Kaya mayo mong problema, magpirinsan sa naman na nag-aralapan ni sa Iriga, ano. Kaya mga leaders, relax lang kamo, dahil mag-irinitan. Bueno, nagawatching man si Barkadang August Vergara, sikat ng broadcaster sa Manila. Kampanahon na sikat na broadcaster sa Naga. Sigian Nasinso, sigian Guapo. Thank you, Barkadang August, sa pag-watching sa samuyang programa. Si Ringman nag-watching si Irmanang Monica Periki, kan Limasul Cyprus. Si Ringman si Mrs. Josie Macaraig. Ma'am Josie Macaraig, thank you so much for watching. Nadalang ko, as in hiling ko sa big post ng video. Kana ginibong grand political rally. Kana grupo ni Mayor Tato Mendoza sa Naga, Kasubanggi. Ang pangapuda ni Mayor Tato Mendoza, magsurulot ang pulang t-shirt sa mga supporters niya. Nagkataon po, aros mapanunaan sinto kang Naga, kang mga taong nakapulang t-shirt. Nangangahulugan po na talagang Ma'am Josie Macaraig, Boss Richard Macaraig, ang mga botante sa Naga City, gusto naman yung pagbabago na tunay na taga-Naga, tunay na pagbabago, Tato Mendoza. Grabe, nailing ko man sa video yung pig-post ko nindo. Grabing tao na akong supporters yun eh. Talagang ang kurahaw, Tato Mendoza na masunod na mayor dyan sa Naga City. Naga-watching man si Genesis sa Kamano. Good morning, thank you. Si Mr. Renato Banyaria, nag-watching. Si Mr. Bossing ko, Richard Macaraig, kang Joe Makael Apartel. Sabi ni Boss Richard, Joey, pag nagpanaga ka, kaibanan ng pamilya mo, mag-check-in ka rin sa samuyang Joe Makael Apartel. Sabi ko niya, kuya boss, malinig ang ambiance sa may gwardiya, dangan niya ako. And mga empleyado, mga smiling face, may problema sa pagkakanta, may restaurant ang Joe Makael Apartel. Kaya ako, dyan sa Naga City,
Diyan ako matsik infirmi pagkaibahan ko sa kuya niya akong pamilya. Thank you and good morning. Happy watching Boss Richard Macaraig of Naga City. Nagawatching man si Mrs. Merly Parogino Orindain. Thank you so much for watching kan sa imo pong bilog na pamilya. Kay Herson John Lariosa, thank you so much for watching from Manila. Si Nelly Ordonio, thank you so much. Si Kagawad Alea Chavez of San Felipe, Naga City, she is also watching and thank you so much. I hope na pirmi kang nasa Marina Kamutakan, Kagawad. Si Kagawad Chavez, napakabait, napakaganda pa. And also sa sakuyang cousin, Richard Espinosa, nag-watching siya sa ngunyan, dyan sa Naga City. Thumbs up, but sabi yun, pinsan, amo na. Talagang, amo na iton. Sige man, good morning man kay Miriam Rodriguez Mendoza. Kay Ma'am Miriam Rodriguez Mendoza, have a great day, sir. Sabi niya, have a great day, sir. Thank you so much, ma'am, for your nice greetings and good morning, happy watching. Maintain your, ano kako, sabi kay ma'am, ma-maintain mo man ang sa imong good health, ang sa imong pagiging napakabait at maintain sa pagiging avid listener sa ating programa. Thank you so much, ma'am. Si Marlon Ginto, amigo ko, dyan sa San Felipe, Naga City, nasa Amerika ngayon. Thank you so much for watching. And kay Urbana, hi. And sabi ni Monica Periki, hi. Hi, man. Hello, sister. Thank you so much for watching. And sa pamangking ko, kay Nick Nay Bernas Barnes, so nag-watching man. Tapos good morning dyan kay Madam Rosalie Corativo and family and sa family Rodriguez. Nagabutan sa iyang padangat, maskulado, guwapito, mabuot, makajus, asin na napaka hospitality, very accommodating na maray na pasyaran si Mr. Mel Curativo, agom ni Mrs. Rosalie Rodriguez Curativo and tugang ni News Director Mark Rodriguez. Asin sa pamilya ni Paling Mark Rodriguez, nag-blow out ka Subanggi, nagabutan sa iyang brother-in-law, nasarong may gus na seafarer. Kaya napainom kita ni mga imported na mga alak sa Subanggi, as in mga imported na mga pulutan. Iba pang kadakol na mga manibay pagklaseng pulutan, nagutiran ang sentong lingkod. Ay grabe ba na niya ako ang handa digdiyo. Ani kan magagawin na kuratibo dyan sa Bagumbayan Paaw, Camarines Sur. Si Maricon Bermas Nipas, nagawat si man sa kong pamangkin. Si Boss Elmer Potencio, sa Rosama Sipag na CPA, National Irrigation Administration, nagawat sing sa ngunyan. Boss Elmer Potencio, thank you so much and good morning. Sa iyong padangat na esposa, si Fiscal Potencio. Bueno, ikaw pa makita natatala, no? Kaya ba nang talig din sa ito yung mga audit on the job training. Diyan man po sa may partikan na bula, naging makulor matayin po man ang ginibong grand political rally kan grupo na Kigwaman Motorcade. Ang grupo kan Team Todo Migay Ibasco, mabalik na mayor. Kaya ba sa iyang vice mayor na nag-aspire man na si Totoy Malanyaon na masusugod magtaram sa radyo. And then sa iyang mga pagribang aspirante sa kargong municipal councilor, motorcade, ang mga supporters, ang mga kandidato, sa panginot siyempre ni Mayor
Migay Ibasco. Sa poblasyon ng mga barangay and sa iba pang mga inarabot kan sa ilang motorcade pagkapon. Pag 6 o'clock, ginibo na po ang grand rally. Pigiling ta na mas dakul po. Mas well-organized ang makinarya, ang grupo mo niyan, ni Mayor Migay Ibasco kung iko-compare mo last election. Ambot kong sabi yun, dakul pang mga nasa lado kan oposisyon ang naglipat na nagbalyo pa, naglaw pa ning support, naglipat pa ning support sa iya. Pero ang karahayan ta mayong problema sa mga leader. May sistemang pinapairal, may policing pinapairal. Kaya ako will organize pala niya ako ang sistema kan politika. Kami ina-adapt pala, bawat pala munisipyo may pig-a-adapt pala na ano yan, na sistema, ano, kung ano ang napabagay na sistema. Kaya, bilib ako, dyan sa Banwaan kan Bula, Camarines Sur, kay Mayor Migay Ibasco. Ninulit, igwa siyang inaapod na mga more than 2,800 siguro, if I am not mistaken, na mga leader. So saan ka nakahiling kayo na Banwaan kan Bula, igwang 2,800 leaders, si Mayor Migay Ibasco. Tapos, igwa pang additional na pandagdag pwersa pa, sumanga na sa ibang na partido, naglipat pa sa inda. So, na ako nadagdagan pa, baka mag-3,000 labi. Yan lang, i-times mo na lang yan sa 5, Diyos ko po. Kung ang target voting percentage kan Bula is 20 to 22,000 ang sarong mayor dyan sa Bula. Kung makakuan ng butong mga 20,000, pagmati ko gano'n na. O pagmati ko, dyan pa lang niya ako sa mga leaders na ni Mayor Migay Ibasco, lamang ng maray. Although sa mga survey, sa Pulse Asia survey, latest survey, garo mga Abril 7 to 14 ganito, correct me if I'm wrong, garo ang percentage sa survey rating, lamang na maray si Mayor Migay Ibasco sa duwa niyang kalaban. Tagaro na sa 74% si Migay, or basta lamang siya sa duwa niyang kalaban. Parehas man kan survey, latest survey, ki Governor Mix Villaferte and Nonoy Andaya. Si Governor Mix, nakakuha ito ng 74%. Lamang na maray against kay Nonoy Andaya na nakakuha man ng mga 24%. And 6% undecided. So, but sabihin, grabe ang lamang. Mas ang trust and confidence sa candidacy ni Governor Mix Villaferte kay mga taga-Camarines Sur, almost 74%. So, grabe, ano? Sa Bula man, na sa 17% ang lamang. Ang lamang sa more than basta 17% rather, di ko lang basta lamang siyang maray sa duwa niyang kalaban. Pero ang kulilat sa survey, palibasa kulang ang bakong kumpleto ang line-up, po si Atty. Felix Basil. Garuma siyang running mate for Vice Mayor and ang sa iyang kandidato for councilor, bakong kumpleto. So yan ang medyo pantulo. Ang panduwa, kay Mayor Migay Ibasco, ining si Gail Canet. Yan ang nagsusunod sa iya. So ang lamang na maray dyan, ini pong si incumbent re-elect Migay Ibasco sa Banwaan kan Bula. Diyan man sa may party po kan ining party man ini kan buhi, dati po naglamang ng kadikit na percentage ay ini pong si Mayor-elect Margie Aguinillo compare sa trust rating na nakuaman ni
Vice Mayor Ray Lacoste na nag-run for mayor mo niyan, salado ka na Team 1 Kamsur. Medyo lamang-lamang ng kadikit na porsyento, mga 2% kay itong mga previous months, ini pong si Marja Aguinildo. Pero ngunyan, sa latest po survey, naglalamang na almost naglalamang na almost 10%. Ini pong si Rila Coste sa kargong alkalde diyan sa Banwaan Canabuy laban kay Marja Aguinildo. So, but sabihin, kung si Mayor Rila Coste, iyo pa po ang suportaran ka ng Iglesia ni Cristo, mas lalo pa pong ma-increase ang support, mas lalo pang ma-increase ang percentage na pwedeng ilamang ni Mayor Rila Coste sa sayang kalaban. Kung din barita ko lang, ining running mate niyang si Balagot, garo close fight man sa sayang kalaban na si former vice mayor Canabuy na si Junis Bilsa. Pero pigiling-iling ta kung sa dunong ang pag-uurayan mas may kabatiran ining si Junis Bilsa. Kundi sa kung burutugan man maratsuan ang dating, mas may dating dyan sa duha si Juprid Balagot. Kung sa kung sa Buladas, mas mabuladas ining si Juprid Balagot compare ki may pagkaseryoso ka ini si Junis Bilsa. Yan, paala naman kamo dyan aranuhan, dyan sa may partikan na Buy Camarines Sur. Salado pa lang ka na Vice Governor sa Camarines Sur, ang naglalaban baga sa rong singer actress na si Imelda Papi na dati naman pong naprobaran, naging presiding officer naman ini Kansanggo ng Panlalawigan dahil napili naman ini, na-elect na ini sa kargong Vice Governor. Ang sa iya man nakalaban si Russell Bañez, incumbent board member mo niya, alagad bistadong bagman, bistadong dayukot, troubleshooter ni Congressman yung dayang si Russell Bañez. Kung ang problema man kan na duwa, tapik tatatsaran ninda na sa sesyon ngayon, baka magparakantalang da si Imelda Papi. No, si Imelda Papi na ta na po bagay, na-aprobaran ta naman na maurag man ini yung mag-preside. Tataw siya kan parliamentary procedure. Saka, may dunong. Kaya lang, yun lang yan, nag-i-stay siya pirmi sa Manila, palibas siya artista, yan naman pirmi ang transaksyon. May, pa ini, garo may mga negosyo pa ini naman sa Manila. Pero, nagkataon lang na kwalipikado magkandidatong Vice Governor kan Team 1 Kamsur, running mate ni Govmix sa Villaferte. Compare mo man na sinasabing si Papin baad nga sa session regular dahil taman niyo maasahan na kung may mga shooting sa pelikula. Pero sabi ni Vice Governor Imelda Papin kanakaulay kan RPN family, siya pag session regular, kung siya surtiho na tawanan ng mandato giraray kan taga Camarines Sur, tataan niyang priority ang regular session dyan sa Sangguniang Panlalawigan. Dahil siya mapara-appoint ng presiding officer. Siya mismo ma-preside. Tatataw siya, eksperto na sa kaya. Ang kaibanan man na kung si Russell Bañez, ini kaya para yup-yup sigarilyo, buratsiro, iwan nga nag-aarating din ng session regular mga Sangguniang na Panlalawigan members, mga tanong man ako. Iba nga magparainom lang duman sa kantin. Or magparayup-yup lang ng sigarilyo ang mga yaon dyan. Pati nga nagbimeron, diba, painuman pa. Ninarakura. Sa kama na lamang yung nakuha kaya ngayong running mate man si Nonoy si bagman niya pa, si troubleshooter niya pa, so
doktor niya pa, ansa iyang kinuang running mate, malalaman nga ibang kandidato sa Camarines Sur. Iyan, nagluya naman baga nga kinarog kanina. Dating, ano. O kaya, bahala naman kamo, basta ang dating ka na duwang nag-aspiran sa kagong Vice Governor, Russell Bañez, incumbent board member, running for Vice Governor. Iniman si Papin, elected na, elected Vice Governor, negosyante, and singer actress. But aram niya kung paano ang pag-preside, kung paano maging presiding officer. Ang problema lang si Russell Bañez sa tibaad aram mo, dahil maibitara na sa mga sanggunian, lungsod man, bayan man o panlalawigan, minsan igong mga issue na minsan invited mga regional director, invited mga general managers sa mga manlaylain na mga electric cooperatives, mga district engineers sa manlaylain ng mga Department of Public Works and Highways, mga regional directors sa manibang ayon sa kang gobyerno. Ingon yan, kung istrito niya ko yan yung mga simbag sa tataramo na English kan mga bisita, di ba magmululo, ining si Russell. Kaya masakit na ako, ang dapat na maging vice governor mananggat, itong may dunong as maurag tumaram. Ano? Saka pwedeng makisabayan sa deliberasyon. Di ba mapungot ang bisita, biglang mag-walk out. O mapungot man ang mga yaon sa sanggunian na bayan, ay panlalawigan members, mapungot, baga pwedeng mag-date-date, mag-request ng recess, ay pambira, mayong gayang mahaman. So dapat maging productive. Good morning kay Ma'am Rina Bitari of Legazpi City, former station manager, digdi po sa RPDCKI. She is also watching. Thank you so much, and I hope na nasa bahay kang kamugtakan, Ma'am Rina Bitari. Si Riman, si Manay Bibi Maniscan, kan Lanong sa Legazpi City and family, thank you so much for listening. And kay Mrs. Clemenza Balangli, mansulo-sulo kong agong, na pirmi man nag-antabay sa tuyang programa, pakayugan ko man good morning. And happy listening. Inabot na po kami ng oras sa pamamaaram sa programa ang Bicol Connection. Sa nga ng mga pag-iriba na nagpaabot sa Port Ali sa Lawas, karundang Rocky Bayuko, karundang Philip Barcina, and sa tuyang naka-partner sa Lado Technical, Engineer Chip Tony Aguilar, and si Aldrin Orlando sa information, yan naman si Marco Pinat sa transmitter site, and si Jimmy Gonzon ang sa tuyang PSG naman. Sa nga naman sa tuyang mga on-the-job training na mga sa technical department, halit sa Camarines Sur Polytechnic Colleges or college sa Camarines Sur Polytechnic College dyan sa Labuha. Si Jasper Lemuel Abunal, kan San Antonio Poblacion, si Rayan Martinez, kan San Nicolas Iligan City, si Harold Chanco, kan Panaypuyan, Bula, Camarines Sur. Ini po ang sentong lingkod, ini po ang sentong karonda. Joey Abanalim, salamat, kan sa ito pong mayong sawang batang sabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na pakunita sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno.